Doon sir sa inano ng China na sinampa nilang diplomatic protest laban sa atin, may dapat po ba tayong ikabahala ron? At anong sabi ni Pangulong Bongbong tungkol po doon? Well, una sa lahat, no, wala tayong dapat ikabahala sa mga ganitong diplomatic protest ng China dahil alam naman natin wala silang basihan. The 2016 Arbitral Award is very clear, no? Sinabi nilang walang basihan ang 9-9 claim ng China na tangi lang naman na nilang ginagamit na reference, no, every time they assert their sovereignty dito sa karagatan, hindi lamang sa West Philippine Sea kundi sa buong South China Sea. So wala silang basihan. Para sa akin, ito ay isang katang-isip lamang nila. Kung sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip lamang, ito ay totoo, meron tayong batayan. Sila, wala silang ganyan, no? In terms of the United Nations Convention of the Law of the Sea, wala rin silang kahit na anong article dito na magdidepensa sa kanilang diplomatic protest. When we talk about UNCLOS and the 2016 Arbitral Award, ito lahat ay naka-align sa ating posisyon sa Escoda Shoal. Ang Escoda Shoal ay may layo lamang na 112 nautical miles away from Rizal, Palawan. So you can just imagine kung gaano kalapit ito sa Pilipinas at more than 1,000 nautical miles away from Hainan in China. Ibig sabihin, kung ang sukatan ay 200 nautical miles as your exclusive economic zone, tayo ang may dahilan at may batayan para mag-deploy tayo ng Coast Guard vessel in Escoda Shoal dahil ito ay napapalaw sa ating EEZ. Sila, wala silang basihan. So, honestly, no, nakakatawa na lang sa atin na ang China nagpa-file ng mga ganitong diplomatic protest samantalang hindi naman nila ino-honor ang international law. Para sa isang bansang may lakas ng loob na mag-file ng diplomatic protest na wala namang basihan na legal kung hindi kanilang katang-isip at gawa-gawa lamang. For the other like-minded states, this just something that is humorous. Katawa-tawa lang ang ginagawa nila. Sir, naratibo ng kabilang grupo sa mga Pilipino na medyo panik-panik doon sa kabila na ito raw lahat daw pakanalang daw ni President BBM para raw magkagulo kasi lagi daw ninyong pinuprovoke yung China para tayo ay yung nangyaring ang banggaan provoke daw natin yung China. Ngayon sabi parang may nag-utos daw sa inyo, may nagbabayad para just in case magkagulo, extend daw yung termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Anong masasabi niyo sa lagi nilang binabanat sa mga issue na to? Alam mo, ang comment ko dyan sa mga ganyang paniniwala, no? Obvious na obvious, nag-a-align sila eh. Una, ayaw nila sa mga polisiya at sinisiraan lamang nila ang ating Pangulo. Pangalawa, obviously, they are pro-China. At kung titingnan natin, ibig sabihin, the mere fact na nagsasama ang mga anti-administration at ang mga pro-China, it will make you think, no? Na definitely, siguro ang nagpupondo dito sa mga anti-administration na to, na kung ano ang pinapakalat na fake news sa social media, ay definitely the People's Republic of China. Sino namang Pilipino ang magkakaroon ng ganyang lakas ng loob kung wala naman silang incentive or interest na nakukuha dito. Pero going back to your question, narinig ko din yan, nabasa ko din yan sa social media, nung sinabi nila na yun daw nangyari sa Bajo de Masinloc na pagde-deploy ng flares ng Chinese PLA Navy Air Force, no, ay isang diversionary tactic lamang daw dahil doon sa pasabog na ginawa ng mga supporter ng nakaraang administrasyon, no? At alam naman natin, hindi lamang sila supporter ng nakaraang administrasyon, sila mismo ay anti the efforts of the government. At pangatlo, at ang pinakamahalagang dapat nating tandaan, itong mga tao na to are also supporters of the People's Republic of China. So, hindi yan totoo, no? Sino namang nasa tamang pag-iisip, no? Particularly on the Armed Forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard,
na isusuong natin ang sa panganib ang ating sundalo at ang Coast Guard personnel, particularly the Air Force, the aircraft and the personnel that we had in Bao de Masinloc, kung ito ay diversionary tactic lamang ng gobyerno. Ang ating pong miyembro ng Armed Forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard are professional soldiers, professional part of the uniform service. We are carrying out our actions based on our constitutional mandate, no? That is to defend the territory and maintain our position in the West Philippine Sea. Hindi po tayo sunod-sunuran lamang sa pang-personal na interes ng kahit na sino man. At sa totoo lang po, ang ating pong Pangulong Bongbong Marcos, mula nung unang araw niya na umupo sa palasyo, ang tanging pangako niya lamang po ay hindi niya isusuko at titindigan ang laban natin sa West Philippine Sea. Kung kaya't ang ating Armed Forces of the Philippines at ang Philippine Coast Guard has been taking orders from the President not for personal reason, but because we know for a fact na ang pag-utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ipagpatuloy natin ang presensya at pagpapatrol sa West Philippine Sea ay alinsunod sa ating mandato at ito ay para sa ikabubuti ng susunod na saling lahi ng Pilipino. Sir, sa pangyayaring ito, sir, bakit kaya patuloy pa rin nangyayari ito sa kabila nung may pag-usap sa panig ng Pilipinas sa ng China? Well, ang napag-usapan lamang na provisional arrangement nung nakaraan ay ang resupply sa Ayungin Shoal, in particular sa BRP Sierra Madre. And then we also have to thank and recognize, no, the efforts of the Department of Foreign Affairs kung saan yung mataas na agresyon at tension sa pag-resupply natin sa BRP Sierra Madre ay tuluyan nating napababa, no, sa efforts ng ating mga diplomat sa Department of Foreign Affairs. However, yung nangyari na to sa Escoda Shoal is a different arrangement, no? As I said, the arrangement that we had in Ayungin Shoal is only for Ayungin Shoal. Etong buong kalahatan ng West Philippine Sea na alam naman nating napakalawak ay hindi covered nito. So, itong aggression ng Escoda Shoal, I can only speculate, no, that the People's Republic of China needs this kind of incidents, no, for their own government to say na they are still aggressively standing for their false narrative na that 9-dash line is definitely defined, no, the maritime jurisdiction of the People's Republic of China. So para sa amin, ang China, ginagawa lang nila to para sa domestic audience nila. Para sabihin sa mga Chinese people na ang Chinese government is really that strong, no, to counter the efforts of the Philippine government in trespassing. According sa nila, we're the one trespassing. But the moment, no, na maramdaman na naman nila ang mataas na tension, I can only assume, no, and of course the support of the international community, I can only assume that the People's Republic of China will once again join us in the negotiating table with our DFA diplomats to once again magkaroon ng maayos na pag-uusap at mas mapayapang pagresolba ng ating differences in Escoda Shoal. Sir, may idea po ba kayo, sir, kung bakit po hindi sinusunod ng China ang 2016 arbitral ruling? Well, isa lang naman ang sagot dyan, no? Definitely, the moment na sundin nila ang arbitral ruling ng 2016, ibig sabihin, the Chinese government, the Chinese Communist Party in particular, is giving up their entire claim sa buong South China Sea. We also have to remember, no, na ang claim nila ng 9-dash line na posisyon nila na yan sa South China Sea is also one of the foundations na tinitindigan ni Xi Jinping, no, na patuloy niyang sinasabi na kanila. So, kung sasabihin niyang let us abide with the 2016 arbitral ruling, it will make him look weak, no? Therefore, ang regime survival niya, mas bababa ang suporta ng Chinese members ng Communist Party, and then eventually other members of the Communist Party will also challenge his leadership. Buti sana kung within the party lang ang pag-compete sa leadership. What if
kung yung 2 billion na Chinese people will also lose support sa Chinese Communist Party. So ganyan katindi ang impact ng paglaban nila sa sa entire South China Sea, no? The reason why they are not adhering to the 2016 Arbitral Award is for the survival not just of Xi Jinping but for the survival of the Chinese Communist Party, wherein they are justifying na they can lead their country in dominating this region. Commodore, ano na po yung update sa recent na banggaan kahapon doon sa Skoda Show? Well, ang nangyari kahapon, no? Ang BRP Bagakay, yung 4410, and BRP Cape Engaño, MRB 4411, departed Buliluyan Port the other night. Ang misyon nitong 2 barko na to ay magdala na supply sa ating mga Coast Guard personnel in different maritime features, no? Kasama dito ang Lawa, Likas, Patag, Parola, and even Pag-asa, no? Unfortunately, when these vessels passed through Skoda Shoal, no, around 3 a.m. ng madaling araw kahapon, ang mga Chinese Coast Guard conducted dangerous maneuver, no? When you say dangerous, ito na yung dikitan, harangan. You can just imagine sa sasakyan, no? Yung didikitan ka pero nag-aalangan na sasagiin ka naman, and then also ibablock ka. Ganyan yung ginawa ng China, no? So their intention is to really hamper the voyage of the vessels. However, it is also important for us to understand, no, na ang intention lamang ng China, dahil ang paniniwala kasi nila, itong 2 44-meter vessels na to will be reinforcing the 9701. So, natakot sila sa sarili nilang multo na iniisip nila, totoo nga ang suspetsya nila na ang 44 meters na to will be joining 97 meter para paigtingin ang ating presensya sa Skoda Shoal. Kasi yan yung sinasabi nila ng mga nakaraang araw, no? So, dahil sa kanilang paranoia mismo, they see to it na ang mga vessels natin will have a difficulty in proceeding to passing through Skoda Shoal. Pero, eventually, when they realize na hindi naman pala Skoda Shoal talaga ang tatahakin natin, this China Coast Guard vessels already let go, no, of the Coast Guard vessel. Kaya nga ngayon, as we speak, no, these 2 Philippine Coast Guard vessels are in Pag-asa. So, despite of the sustained structural damages ng 4410 and 4411, ang ating pong Coast Guard vessels, kasama niyang kaninyang mga magigiting na commanding officers and crew, ay minabuti pa rin na puntahan ang ating mga areas na meron tayong Coast Guard personnel para makapagdala ng supplies. Commodore, sa tingin niyo po, magkano po kaya yung estimate na damage po ng 2 vessel po natin? Well, honestly, right now, no, the only assessment na magagawa natin is only to measure it. But for the detailed evaluation kung magkano ang gagastusin ng gobyerno para ipaayos tong barko na to, that can only be conducted kapag nakabalik na siguro sila sa puerto ng Palawan. Oh. Tapos, isa pa po. Commodore, ano po kayong masasabi nyo sa paratang ng China sa isang pahayag nila kahapon sa Weibo po ata yun na inaakusahan yung mga sasakyan pandagat ng Pilipinas na illegal daw na panghihimasok sa Skoda Shoal. Tapos, hindi daw natin pinapansin yung kanilang paulit-ulit na babala at sadyang bumabangga daw sa isang barko ng China. Well, una sa lahat, no, ang Philippine Coast Guard vessels, ang sabi ko nga kahapon, no, during my interviews, this is a routine resupply mission. Ibig sabihin, buwan-buwan, dinadaanan natin ito, wala naman tayong illegal na ginagawa. Secondly, ang pagdaan natin dito ay napapaloob sa ating sariling exclusive economic zone. Pangatlo, bakit naman natin sila babanggain? Ang lalaki nila, ang liit natin, ang cute natin. Di ba? Hindi naman tayo ganyan kabobo para sabihin na babanggain natin sila para mabutas tayo. Di ba? I mean, common sense lang, di ba? Pang-apat, sinasabi nila na tayo daw mismo ang agresibo. Ang point ko naman dito,
Bakit kasi sila nandun? Di ba? Eh sila nga yung illegally encroaching our own waters, no? Why would the Chinese government send China Coast Guard vessels with a distance of more than 1,000 nautical miles away from their own coastline? Samantalang hindi naman na kanila yun. So, para sa akin, nakakatawa na nakakainis lang itong mga ganitong statement ng China. Pero, ang pinaka-nakakainis, alam mo sa lahat, hindi lang itong statement ng China, kundi yung mga Pilipino na trolls na dumadagdag at sinasakyan itong mga ganitong statement. Mas dun yung nakakainis eh. It will make you think, ito bang mga trolls na to, naniniwala talaga sa sinasabi ng Chinang statement na ito, or binayaran talaga sila ng China para maniwala sa mga ganitong statement. Kasi again, common sense lang to. Hindi mo kailangan maging matalino. Ang dami pa naman daw sa mga trolls na to, may PhD. Matataas yung degree. Okay. Follow up lang po, sir. Kasi daw nakita sa video na parang hinarangan ng Coast Guard po natin, kaya daw po nabangga. Alam mo, masyadong tricky yung kuha na yun eh. Opo. It was taken from a different angle. So try to imagine, kung tayo dire-diretsong ganyan ang andam, Opo. sila pag ganyan, pag tinignan mo dito sa angulo na to, parang Tayo it will yung appear na parang lumigo tayo. Yes, tayo. Diba? Opo. So, hindi mo, again, ang tanong ko nga dyan, sa cute ng barko natin, sasadyain ba talaga natin bumangga sa kanila? Pangalawa, ano kasi ang ginagawa nila doon? Diba? Yes. Why would you subject the Philippine Coast Guard vessels to dangerous maneuver? Why would you come close to that distance? No? Kung wala ka talagang intensyon na maghanap ng tama sa barko mo. At again, ang barko natin ang liit eh. Parang ano yan eh. Kung ikaw may maliit na, ano to, espresso ba to? Yung kotse na maliit. Sasagi ka ng 10-wheeler truck. May maniniwala ba talaga sa yung police na pag sinabi ng truck driver na ikaw bumangga sa akin eh? Di ba? Yun. Sure, meron dito ano kasi may message, may post yata yung isa sa mga mga DDS na yung mga pro-China bloggers. Yung regarding sa, tinatanong niya kayo kung ano daw po dito yung stand-on boat, tapos ano daw po yung giveaway boat. Kasi merong graphic. Meron naman talagang rules of the road, no? Yung giveaway vessel and yan yung vessel that has the right to proceed. Pero ang tanong ko naman dyan, sige, let's say na yan sa particular na drawing na yan totoo. Pero the mere fact na ang 4410 binangga sa kaliwa at sa kanan, dalawang beses ng the same vessel, mukha ba talagang sinasadya natin yan? Di ba? Sabihin na natin, dapat giveaway vessel kayo kasi tumama kayo sa port side. What about the starboard side? Binalikan pa nga tayo eh, di ba? Ibig sabihin, we were hit twice. We were rammed twice. Di ba? Secondly, bakit ko naman ididepensa ang sarili mong, bakit mo ika-counter ang sariling factual narrative ng ating gobyerno kung Pilipino ka? True. Commodore, recently po meron din, or last few weeks po yung regarding sa ano naman, pati sa airspace na rin, no? May encounter na rin, dangerous maneuvers na rin po na nagaganap sa mga piloto po natin, and then yung kabilang panig nga po sa China. And recently na naman po, meron na naman pong banggaan. Ito na nga po, pinag-uusapan natin. Up to what extent po na pwede pong humingi tayo ng assistance from other countries, like for example po yung US? Alam mo, this was already responded by not just on the Philippine government side but even on the US side. Ang sabi nila,
the moment na magkaroon talaga ng armed attack against public vessels and aircraft or even the Philippine Coast Guard vessel. At ang sinagot naman ito din ng Pangulong Bongbong Marcos na the moment na merong isang Pilipino na mamatay as a result of this actions ng China, definitely the Mutual Defense Treaty will already be invoked. So, hindi naman natin wini-wish na mag-reach na tayo sa ganyang level. Kaya nga lagi sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, no, the de-escalation efforts, the diplomatic negotiation, the peaceful settlement of our differences, ito pa rin palagi ang priority ng ating Pangulong Bongbong Marcos. This is also the reason kung bakit tinatanong lagi ng ating mga kababayang Pilipino sa social media na ang Coast Guard ba hanggang publication of illegal activities na lang? Bakit hindi nyo i-water cannon? Bakit hindi nyo rin manggain? Ganyan. Ang tanong ko nga what is the strategic value na gagawin mo yan sa China? Na alam naman natin na kapag ginawa mo yung maliit na bagay na yan, i-amplify na naman nila. Sasabihin nila, kita nyo, Philippine Coast Guard, silang ng water cannon talaga. Ang China kasi, ang hirap mong pakibagayan sa ganitong bagay dahil it's very easy for them to twist the truth, no? The same reason kung bakit ang tanong, ang national government, ang Philippine Coast Guard, ang tagal magbigay ng statement, ang China nakapag-post na sa social media, may pa-video pa. Kasi for the National Task Force West Philippine Sea, sabi nga ni Jerry Eduardo Anyo, we just have to keep on telling the truth. And for us to make sure na accurate, tama, walang kasinungalingan ang statement na ibibigay natin, it has to pass through tedious process and vetting by different government agencies para siguradong lahat ng anggulo ng kwento, ng naratibo ay align at totoo. Hindi lamang natin ito obligasyon, no, sa ating mga kababayang Pilipino, but this is also a responsibility to the like-minded states na sumusuporta sa atin every time we release statement, no, na nagki-criticize and condemn ng aggressive actions of the People's Republic of China. Sir, ano masasabi niyo? Sige. Sir, update lang po dun sa mga barko ng China dyan sa South China Sea o sa West Philippine Sea. Dumadami po ba sila o tuloy-tuloy pa rin yung pagdami nila? Dumadami po ba sila o tuloy-tuloy yung pagdami? Medyo ito. Siguro I think it's fair for us to say na ang Chinese Coast Guard deployment and Chinese Maritime Militia deployment has been constantly sustained. No? Hindi naman siya dumadami, but ililipat-lipat kasi sila. For example, ang Bao de Masinloc, at some point, tataas ang number of vessels dito. And then, kung magre-resupply tayo sa, in different areas, particularly Ayungin, tataas sa Ayungin, and then now in Escoda. Depende. But overall, it has a constant number of Chinese Maritime Militia, China Coast Guard, and even PLA vessels. Kamusta naman po yung ating mga mangingisda, sir? Hindi po ba naaapektuhan sa agresibong aksyon ng China? Well, ang buong West Philippine Sea, iilan lang naman talaga dyan ang fishing area ng ating mga kababayang Pilipino. No? Of course, in Bajo de Masinloc, in Escoda, in Iroquois, in near the Recto Bank, no? Hasa-Hasa Shoal. But of course, naapektuhan, especially in Bao de Masinloc. But then again, under this administration, under President Bongbong Marcos, maliwanag ang pagutos sa ating Pangulo. We have to make sure na every time na mayroong mangingisdang Pilipino na maglalaya, they should be monitored and documented by the Philippine Coast Guard and Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Para in those instances na mga kailangan sila ng tulong, whether it is medical emergency or as victims of harassment ng Chinese Coast Guard, ay nandyan ang Philippine Coast Guard vessel or BFAR vessel. Sir, meron kasi tayong mga kababayan na grupo na kung tawagin mga DD list, inaano nila na bakit hindi na lang daw sundin ng gobyernong to
yung sinabi dati ni dating Pangulong Duterte na ibigay na lang daw yung dagat natin, West Philippine Sea sa China. Total, tubig lang naman daw yan at meron pa naman daw tayong Pacific Ocean para raw matapos sa tong gulo na to at wala ng Pilipinong masaktan. Alam mo, naiinis ako sa mga ganyang statement ng mga supporters ng nakaraang administrasyon at sa mga pro-China trolls na patuloy pa rin nagpapakalat ng maling informasyon sa West Philippine Sea. Hindi ko alam kung saan nila nakuha ang salitang magkakagera na. Sa bagay, yan din naman ang palaging statement ni Pangulong Duterte ng nakaraang administrasyon. No? Kung kaya takot na takot ang mga kababayan natin ngayon with what is happening in the West Philippine Sea. Ang tanong ko dyan, nung panahon ni Pangulong Duterte, na ganyan na siya ka-close sa nakaraang administrasyon sa administrasyon ni Xi Jinping, at they appear to be close buddies, no? Naisettle ba nila ang issue sa West Philippine Sea? Hindi pa rin naman. Mga isdang Pilipino pa rin natin ay patuloy na haharas. Ang Armed Force ng Philippines pa rin ay nahihirapang mag-resupply. Ang Philippine Coast Guard vessels pa rin ay hinaharas pa rin ng China Coast Guard. So, hindi ko alam kung anong masasabi nilang foreign policy na mas epektibo sa kanila. Ang difference lang natin ngayon is that we are standing up for what is right and what is ours in the West Philippine Sea. We choose to publicize to the Filipino people what is happening in the West Philippine Sea. Noong nakaraan, may mga trolls din na nagsasabi, bakit noong nakaraang administrasyon, mas tahimik ang West Philippine Sea? Mas tahimik kasi walang impormasyon na lumalabas para malaman ng ating kababayang Pilipino. Tatlong insidente lamang ang inilabas nila. Una, yung FB Jimber incident ng 2017, ang water cannoning incident ng 2020 ng resupply boat, at ang 2021 Chinese swarming sa Julian Felipe. Ibig sabihin, sa 6 na taon na yon, meron pa din namang mga insidente, no? But it was not publicized. Pangalawa, ang tanong natin, totoo ba talagang magkakagera na dahil sa ginagawa natin ito? Sinagot ko na to di ba? Kung sigurado sila magkakagera, bakit hanggang ngayon wala pa rin naman, no? Pangalawa, how sure are they na magkakagera? Even Xi Jinping also has common sense, no? Na why would he even go to war over this? Siya nga nagsabi, tubig lang naman to. Bakit naman ang China makikipaggera kung tubig lang to? Diba? Bakit gegerahin ng China ang Pilipinas kung sabi na nga ng mga trolls na yan, na tubig lang naman yan. Wala naman tayong dapat pag-agawan. So pangatlo, it goes to the question na, bakit natin hindi tindigan kung tubig lang pala yan? Pero para sa atin bilang Pilipino, itong tubig na to ang sumisimbolo ng Pilipinas. Ito lagi din yung nire-responde ko sa mga tao na nagsasabing, hindi naman kasi yan, hindi naman kasi yan issue ng lahat ng Pilipino Ang tanong ko dyan, nung nanalo si Carlos Yulo ng gold medal, tuwang-tuwa ang Pilipinas. Ang sabi kasi nila, ang West Philippine Sea, wala naman kasing kinalaman sa tiyan ng Pilipino yan di ba? Nung nanalo si Carlos Yulo sa Olympics, talagang tinindigan daw ng balahibo ang mga kababayan nating Pilipino. They are proud Filipinos. Talagang sa social media, maraming nagpuyat, maraming nag-comment, maraming natuwa. And I mean, everybody, kahit siguro mga trolls, nagdiwang din dahil Pilipino sila at that very moment. Ang national identity natin bilang Pilipino, itinaas ang bandila natin sa Paris, France during the Olympics. United the Filipino people. The same thing nung mga laban ni Senator Manny Pacquiao, 'di ba? Nagkakaisa ang Pilipino, proud tayo lahat. Proud to be a Filipino dahil tayo ay dire-represent ni Manny Pacquiao sa kanyang mga laban. Ang tanong ko ngayon, kapag teritoryo na ng Pilipinas, West Philippine Sea na, wala nang kinalaman sa tiyan ng Pilipino, bakit? Si Carlos Yulo ba, merong kinalaman sa laman ng tiyan din nila? Nabalatuhan din ba sila? Hindi naman.
It's because we are just proud that we are Filipinos, that Carlos Yulo received gold medal in the Paris Olympics. So ang Pilipinas, yan ang nararamdaman natin bilang Pilipino. Ngayon, ang usapin ng West Philippine Sea, kung Pilipino ka, at ang alam naman natin na ang West Philippine Sea ay part ng Pilipinas, bakit hindi natin sabihin din na we support this because this is our territory? Kung ang passport mo, Philippine passport pa rin, regardless wherever you came from, whether taga Mindanao ka, Visayas o Luzon o Batanes, ang West Philippine Sea dapat nating tindigan. Yan ang hindi ko mag-gets eh. Bakit pag happy moments, proud tayong Pilipino? Pag West Philippine Sea, parang Pro-China. Pilipino ka ba? Parang hindi naman kasi atin yan eh. Alam mo, it's very disappointing, no? I went to visit different universities in different areas, Luzon, Visayas, Mindanao. And then before I start my lecture, I walk around and I ask the students, mga kabataang Pilipino to na nasa kolehiyo. Ang tanong ko, bilang isang Pilipino, tingin mo ba disputed ang West Philippine Sea? Alam nyo bang 9 out of 10 ng mga kabataang Pilipino, ang sagot nila ay oo? Diba? From the question itself, bilang Pilipino, tingin nyo ba ang West Philippine Sea ay disputed? Surprisingly, ang sagot nila, oo. Sabi ko, alam nyo, nalulungkot ako. But for me to demonstrate how you should understand this. Halimbawa ka ako, roommate tayo sa boarding house. Kinuha ko ang sapatos mo the following day. Alam mong sapatos mo to, unfortunately, suot ko na. Nung nagreklamo ka sa Dean ng Office of the Student Affairs, how would you feel kung sasabihin kong hindi mo to sapatos? Disputed na to. Di ba? Kung alam naman natin ang West Philippine Sea sa Pilipino, bakit hindi natin sabihin, sa Pilipinas yan. Pilipino tayo. Diba? Yan yung nawala na sa atin. We forgot that our national territory, that our maritime jurisdiction define our own national identity. Kung ang mga kabataang Pilipino natin, ito ang tingin sa laban natin sa West Philippine Sea. How sure are we that we're going to sustain this? Kaya nga, sa transparency efforts ng National Task Force West Philippine Sea, isinasama na namin ang pag-iikot sa different universities and local government units para masabihan natin ang mga kabataang Pilipino, ang West Philippine Sea, atin ito, hindi to disputed. Dahil bilang Pilipino, dapat alam natin kung ano ang meron tayo. Sir, Last na yan. Sir, kung mga nakaraang administrasyon patuloy ang pagbantay doon sa West Philippine Sea, magkagaganito po ba? Kasi ngayon lang po nararamdaman ng mga taong bayan na supporter talaga sa administrasyon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos na matibay po talaga ang pag-secure doon sa West Philippine Sea po. Ano po yung masasabi niyo? Alam mo, before responding to that question, let me clarify, no? Not just the supporters ni President Bongbong Marcos really supports our fight in the West Philippine Sea. I was able to talk to different people, no? Sinasabi nila they were never a fan of President Bongbong Marcos. They never voted for President Bongbong Marcos. However, pagdating sa West Philippine Sea, ito ang tinitindigan at sinusuportahan nila. I agree with you, no? Kung ang mga nakaraang administrasyon, lalo na siguro kung ang nakaraang administrasyon, nagkaroon ng tamang impormasyon sa publiko, binigay talaga at pinaintindi kung ano ang tamang impormasyon for them to appreciate what we are fighting for in the West Philippine Sea. Sana ang problema natin sa kabataan nakakulangan ng impormasyon dito para ma-appreciate nila ang pinaglalaban nila. Siguro hindi na natin problema. Ang sabi ko nga, kung ang bata ipinanganak ng 2016 at kung hindi si President Bongbong Marcos ang presidente natin ng 2022, bababa ang presidente natin ng 2028 kung hindi si President Bongbong Marcos. 12 years old na siya, no?
And that entire generation, ng 12 years old pababa, have already forgotten kung ano ang laban natin sa West Philippine Sea. Yes. That's why I support President Bongbong Marcos in standing up and having this commitment of not surrendering a square inch of our territory to any foreign power. Ang sabi niya nga, ang tamang impormasyon will awaken the sense of patriotism, and for the next generation, sa susunod na saling lahi ng Pilipino, maituloy nila ang laban na to. Hindi ipinapangako ni Pangulong Bongbong Marcos na in 2028, before he steps down, ay tapos na ang gusot natin sa West Philippine Sea. Pero ang objective ng transparency effort na sinusuportahan ni Pangulong Bongbong Marcos ay siguraduhin mapukaw natin ang kamalayan ng kabataang Pilipino para sisiguraduhin natin they will be able to continue our fight in the West Philippine Sea. We do not know whether in the next 30 years, 50 years, or even a century, kung gaano na kalakas or kaunlad ang bayan ng bansang Pilipinas. In our generation, the most important role that we have to play is to hold the line for the next generation of Filipinos to understand what are we fighting for. Kung ngayon pa lang, kwentuhan pa lang, isusuko na natin ang laban natin sa West Philippine Sea. Kung ngayon pa lang, pronouncement pa lang ng mga nakaraang mga administrasyon at kanyang mga miyembro ng gobyerno noon ay isuko na natin ito dahil tubig lamang daw. Ano na ang magiging paningin ng susunod na lahi ng Pilipino? By the time na meron na tayong kapasidad at yaman para tindigan ng laban sa West Philippine Sea. Ano sabihin nila? Wala na tayong paglalaban sa West Philippine Sea. Kasi yung mga ninuno natin, those generations who came before us, are so afraid na isinuko na nila dahil ayaw daw nila ng gera. So ngayon, for President Bongbong Marcos, we are going to hold the line. We're going to double our efforts for the Filipino younger generation to understand what are we fighting for. At ituloy ito sa susunod na saling lahi ng Pilipino. Last na. Last ka pa. Opo. Sir, kasi nakita natin, automatic nandun po yung mga China vessels po. So may mga signals po ba sila or mga radar na para malocate ang ating vessels po dun sa West Philippine Sea? Alam mo, sa totoo lang, obviously, of course, they already have their own satellites. They can be able to see from the sky what our deployments are. However, ma-emphasize ko lang, no? Even without the satellite capability, ang Chinese Maritime Militia and Chinese Coast Guard has been intruding our own waters. So, despite of advanced information through technology, the mere fact na nandyan na talaga sila, it's easier for them to prevent our vessels from navigating these waters. So, masasabi niyo po, sir, na pababayaan po talaga siya sa mga nakaraang administrasyon. Kaya nandun na po yung mga vessels ng China. Well, ang pabayaan, we still don't know. I cannot speak for how they really appreciated or how they were able to strategize our efforts in the West Philippine Sea. Ang masasabi ko lang is yung effort nila in choosing not to publicize it. Para kasi sa akin, ang kawalan ng impormasyon natin sa West Philippine Sea nung nakaraang 6 na taon definitely diminishes the understanding of the Filipinos. Tapos, in-amplify pa to ng fake news, in-amplify pa to ng mga nakaraang pagsasalita ng nakaraang administrasyon na walang dahilan para ilaban natin ito. So, that's the only thing I am really targeting, no? Those kind of failure to provide information really made a difference kung paano tinitingnan ng ating mga kababayang Pilipino ang laban natin sa West Philippines. Sir, ano na lang sa viewers? Ano viewers? Magkano si sir? Hindi, question sir last. Marami ng mga Pilipino sir nakakilala sa inyo dahil sa pinapakita niyong katapangan na paglaban sa West Philippine Sea. Pero ang sinasabi naman ng mga trolls,
na paraan mo raw to para sa pagsisenador mo sa 2025 para makilala ka. Alam mo, hindi ko alam kung bakit ang dami nang ibinato sa akin ng trolls. CIA daw ako. Nagpunta daw ako ng Amerika kahit napakaising panahon lang naman yon for fellowship after my PhD. Na hindi ko nga nakuha dahil pandemic, tapos pinayagan nila ako eventually. But that's only like 6 days. Pangatlo, pinaka-recent, meron daw akong $4 million, no? Na hindi ko maintindihan, kung meron akong $4 million, papasok pa ba ako ng opisina at magpa-plancha ng uniforme at kakaharapin kayo? Eh di sana nag-migrate na lang ako sa US kung talagang pro-America ako, di ba? At ito na yung huli. Tatakbo daw ako ng senador. Bakit naman ako tatakbo? Napakaayos pa naman yata ng career ko sa Coast Guard. Di ba? Ibig sabihin sa senador, wala sa ayos. Hindi, I mean, maayos pa naman ang future ko sa Coast Guard. No? Napakabata ko pa. Yes. Kung ang inisip nila, compulsory retirement. Ang compulsory retirement ko sa Coast Guard is 2037. Oh, layo pa. Di ba? So, running for public office, as mentioned by the trolls, minsan kulang na naman ng common sense. Eh. Kasi para sa akin, ano naman ang mapapala ako? Ako, naniniwala ako. Ang laban ng West Philippine Sea should not be used by anybody as a political vehicle to realize their ambition in 2025 or in 2028. However, ako naniniwala din na ang tamang impormasyon natin na ipinapakalat sa West Philippine Sea definitely supports ang maturity ng ating mga kababayang Pilipino na pumili ng maayos na senador, maayos na kongresista, at higit sa lahat, in 2028, maayos na Pangulo na magtutuloy ng laban ni Pangulong Bongbong Marcos. Otherwise, babalik na naman ulit tayo sa zero. Isisantabi na naman ang issue ng West Philippine Sea, ida-downplay na naman ang aggression ng People's Republic of China. So para sa akin, ang issue ng eleksyon, we should be able to awaken the sense of patriotism ng ating mga kababayang Pilipino na pumili at bumoto ng mga senador at kongresista na susuporta sa laban natin sa West Philippine Sea. Imagine, kung ang senador na naman na ilalagay natin sa 2025 ay yung mga senador na walang pakialam sa West Philippine Sea. Pangalawa, imbis na suportahan ang laban natin sa West Philippine Sea, ang kinakastigo pa ay ang Armed Forces of the Philippines or ang Philippine Coast Guard at ang mga kasamahan natin sa media na nagpapakalat ng tamang impormasyon. So this time around, we have to make sure na ang ilalagay natin sa Senado ay ang mga senador na makakatulong sa objective ni Pangulong Bongbong Marcos na wag nating isuko ang laban natin sa West Philippine Sea. Sir, ano na lang masasabi niyo sa viewers, sa ating mga kababayan po, na mag-guarantee po sila na pagserbisyo niyo po sa West Philippine Sea? Well, una sa lahat, no, ang Philippine Coast Guard sa pamumuno ng ating komandante na si Admiral Ronnie Hilgavan has expressed his commitment kay Pangulong Bongbong Marcos when he took his oath na ang laban niya sa West Philippine Sea will always be supported by the Philippine Coast Guard. At kahit anumang maging operation ng Armed Forces of the Philippines sa pamumuno ni General Browner, si Admiral Gavan will always be supportive as well of the Armed Forces of the Philippines. Sa National Task Force West Philippine Sea naman, being a member agency of the NTF-WPS, we also express our commitment to our chairman, the National Security Advisor, J. Eduardo Año. Alam niyo, sa totoo lang, if there's one person that we should really give credit, no, and recognize in the Transparency Initiative, that is the National Security Advisor, J. Eduardo Año. Siya ang tanging dahilan kung bakit meron tayong transparency sa West Philippine Sea. Hindi po ako, hindi po kahit na sinong spokesperson.
It is only General Eduardo Año na dapat nating pasalamatan dahil sa kanya nananatiling at patuloy na nagbibigay kami ng impormasyon sa West Philippine Sea. Siya po ang dahilan kung bakit naiintindihan din ng ating Pangulong Bongbong Marcos ng mas maayos ang lagay at sitwasyon sa West Philippine Sea. It's because of the advice of our NSA. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir.